Mission Investigation Chairman, dito ang sito ako. Kung nais ko po kami samahan, ay mangyari lang ako na pinakita ko tayo ng ganap ng alas 3 po ng hapon, dito po sa Church, para po sa pag-aasin po ng salita ng Diyos ako. Supportahan po natin ang gawain po ng pag-ayo. Ibig-sabi po yan, alas 3 po ng hapon. At susunod po yung ating pong daily ministry. Yan. Meron na po tayong nakalaan na date po. Ayan po ay sa October 25, Saturday po. Ganap po ng alas 9 ng umaga. Sa mga sasama po ay alaman po natin ang pagpunta dito sa church. Para po maihanda po natin yung ating po mga dadalhin doon po sa jail po, sa Gonya. At sa ganap na alas 9, simula na po yung ating gawain doon po sa pag-aasin po ng salita ng Diyos sa mga pilihan po. Pangungunahan po tayo ng ating pong dito nawagan. Siya po ang mag-i-speak po dito po sa jail po. Okay po, kung meron po tayong mga pwede po tayo sa komporta sa pamamagitan po ng pagdadala ng mga pwede po natin bigay sa mga PDL po, mga pangangailangan po nila, tulad po ng mga sabon, shampoo, toothpaste. Ano po, meron po tayong sobra-sobra naman po sa ating mga bahay, dali po natin dito po sa church, dali po natin sa ating po donation box dito po sa entrance po ng ating po church. Para po makatulong sa ating po mga binibisita, mga PDL. Okay po. Okay. Ngayon po, dadako po tayo sa ating po testimony kan. Okay po, sa mga may paalala po mo, ito po nakataon nyo upang bahagi po ang mga blessing na nilagyan. Maghinarakasan naman po sa mga pagkakas. Sige po. Sige po mga. Kailangan lang talaga may mga na susunod. Susunod na yung pagkakas na lang. Amen. Punta po natin lagi ang order meeting. Napakakalaga po ng gawain ito. Hindi lang po yung worship yung Sunday. Dahil itong order meeting po ay isa po sa pinakamagandang gawain. Handa po o inilaan po. Pinagdaan po ng oras para po sa pag-usap natin sa ating mga. Okay po? Ano po ba? Makapang tayo oras ng speaker natin. Ilan araw po eh. Amen. Patuloy ko namin panalangin, ano po, si Tatay Tayin, si Nanay Katado, sama po natin sa prayer mamaya. Sige po, sino po yung mauna? Wala yata kami pinagpala.
Sige po, tayo po ay magsitayo ng lahat. Ayun po natin ang ating pong magsulit.
Ayan. Ayan. Maganda po na mensahe po ng mga bigyan. At ngayon po ay nagkakaroon po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain ng pagpupunod dito. Kinig po ang salita ng Diyos na dadali po sa atin ng isa po sa ating po magiting na diyamono. Mula pa po sa Binalipian. Malayo po po ang pinagalingan ngayon. Tawagin po natin. Deacon Remy Ronquillo. Hindi na may ano yun. Stop. Gabi rin po sa mga sumusubayo sa atin sa ating stream. Sama-sama natin pag-informity ang Panginoon sa gabi ito. At hinihingi po ako ng pasalangin ng ito. Nalangin po natin yung asawa ng aking pagbuti. Sa ako na isprong po siya. At total na ang kanyang pananalita ito. At ito, nagkaka-stroke niya, hindi po ayos. Hindi medyo grabe. Akala ko kung bigla yung aking bayaw na si Mel, yung Piates, nagawan po siya ng sarado. Una po dinanas niya sa silent stroke. Pero pala noon, alam mo walang epekto, pero meron. Pangalawang stroke, naman yung kalawa kanan ng bahagi ng katawan niya, medyo nahiwi siya, nakutal din ng konti, tapos sa mga media sa ngayon, tinamaan yung hindi ng kanyang katawan, yung mga dalawa. So mula doon, pagkaibahan niya, hindi na makakala ng mga kilos. Ang apat na stroke, ayun po, bumibig ang katawan. Hindi nakayanan ng katawan. Nasabay ko kay God, nagpapatay ito. Kasi Pastor Paul, na nasabay siya kay Pastor Paul. Kaya di ba kami nakapunta kay Pastor Paul? So, mahirap po may sakit mga kapatid. Nalaman po natin yung mga asawa ng pamangkin ko. Si isa po siya teacher, teachers ko na yata ako. At pinag-teacher na stroke. Hindi na uminom ko ba? At kaya problema ko yun. Nag-green nga siya. Nag-green. Manipigil ko naman yung isang hospital ko sa Sacramento. Isang gatabi yung pinisula. Gusto ka pinsya kumakain. Gusto ka. Ako po, na-hospital noon, na-opera na ako. Isang araw na ako, masasap ko sa medical day. Kaya natin po yung hospital na yun. Yung nagbabantay, may bayad na sa Chamber. Doon na ako, bakit yung nagbabantay, may nagbabayad yan yung bayad. So, ganun po yun. So, ngayong gabi, hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At kunan natin yung 2 Peter chapter 3 verse 18 ng panayag at hindi naman malalim na pag-aaral ko ito.
changes. Yeah. Nagulat ako sa kaya presyo. Kaya nagkakapag dito ako ngayon dito sa puso. Pagka napapagod ako, medyo iba pakiramdam ko. So, kanalaman ko natin yung mga may karanaman sa mga karanaman sa Roberto. Yan para tao ay makakot sa tao. So, ang karamdaman ko hindi galing sa Diyos yan. Instrumento po yan ng Diablo para maangkin ka ng Diablo. Wala ka pananampalataya. O kung may pananampalataya ka man, ay tumaligod ka sa Panginoon dahil sa karamdaman mo. Pero dahil tayo po ay binigyan ng tibay ng Panginoon, dahil ang ating babasahin, 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace. Unang sinabi ng Biblia ng Panginoon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dahil natin kakilala ang Panginoon. To Him be the glory both now and forever. Amen. Ay, Ganun ang Diyos sa aming Ama, sa pangalan ko ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoon sa Kristo, na tinanggap namin bilang Panginoon at tagapagligtas na aming. Salamat sa gano'n na naupo niya sa amin, sapagkat tinubos niya kami, pinalaya kami sa kasalanan, at dahil doon naging daan doon siya'y mamatay sa krus. Dahil doon, Panginoon, nilibig siya. Dahil doon dakilan ng Diyos, nagkaroon kami ng panibagong buhay at pag-asa. Ngayong gabi, Panginoon, hayaan mo pag-aralan namin ang iyong sinalita sa aklat ng Kalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 11. Lord, salamat po. Sapagkat kanina, sa kami magpunta sa iyong bahay sa bahay, iningatan mo na kami. At ngayon nagkakatipon-tipon kaming mga anak mo dito sa bahay sa bahay mo. Upang sama-sama kami mananalangin mamaya. Ang aming mga ihilimin, ngayon pa lamang inaantin po namin o Diyos sa iyo kami pinagkasalita. Panginoon, muli, pagkitapatin mo po kami, ano man ang aming pagkukulang po sa iyo. Huwag na magigtaan po ito na hindi na kami maging dapat sa sadaling po ito. Pag-usap ang lahat po na ito, Panginoon, sa aming sarili. Mahingin po namin ito ng tao at maging dapat kami sa aming harapan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, gabayan mo po kami, lalo na ang iyong pagkilos at presensya namin po inaantin. Dakilang Diyos, ikaw ang siyang Diyos. Ang bigay sa amin ng kalulugan, papunawa upang ang iyong isang binasa namin sa litang Panginoon, gusto namin makunawa. Panginoon, nakakatiwala po namin sa iyo sa dalawang ito, sa iyo pagpulit ko sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aralan natin yung salitang grow. Okay. Alam niyo, sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 1 to 17. Nabanggit dito yung grow, kung saan ka grow, paglago. Ang pinakamalagong iglesia na naitatag ni Apostol Pablo ay ang
Second Thessalonian Church. Thessalonian Church has the fastest growing church. They become a model church. Naging modelo ng iglesia ang Thessalonian Church. Kasi fastest growing church. Tayo kaya? Baka hindi fastest. So sa ganung sitwasyon, meron silang tinatawag na glorious future. Kasi Thessalonian Church has a glorious future. Kasi alam mo na sila eh. So napakahalaga mga kapatid ng malagong Kristiyan. Maataman, kapinawaan sa salita ng Diyos. So ngayong gabi, napakasimple lamang po ito pag-aaral ko. So, pagka sinabing grow, may kaakibat na salitang progress. Tama? Tama po ba? Pagka sinabing grow, may kaakibat na salitang progress. So, ang lesson natin ngayong gabi, tinatawag ko progressing spirituality. Sabi dito, babagitin ko ulit, basahin ko ulit, but grow in grace. Sabi ng Panginoon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So ngayon, paano ka lalago kung hindi mo knowledge o hindi mo kinikilala si Kristo o hindi pa nakikilala si Kristo? Meron pa daan para mamuha, mga kapatid? Wala po, ano? Walang ibang pangalan sa silong ng langit para sa paglago, kundi kay Kristo. So, walang paglago kung hindi mo pa kilala si Kristo o yung ibang medyo ni Kristo. So, progressive spirituality. Meron po mga different way po ito. Kung grace at yung biyaya, ang kailangan mo, ask to the Lord. Knowledge, ask to the Lord. Wisdom, ask to the Lord. Sabi ng Panginoon, kung kailangan mo ng wisdom, ano sabi sa aklat ng James, Santiago? Kanino tayo hihingi ng wisdom? Sa anak mo, porque siya cum laude. O hindi, iba yung wisdom na nakikita. Ang karunungan ng tao nagiging mamang sa Panginoon. Kung depende ka sa karunungan mo, kaalaman mo, kapag mga niyo sa Panginoon. Iba ang karunungan mula sa Panginoon. So, grow it means progress. So, we are talking about processing spirituality or progressing spirituality. Sabi doon sa Tagalog, dapat magsigado kayo sa biyaya. Sa tayo lalago? Sa biyaya. Kung magkakatiwala tayo, o di pagkakatiwala natin ang paglago sa Panginoon. So ngayon, normal po sa isang Kristiyano ang lumago. Normal po pagka lalo na kung ating pinagnanasaan lumago. Di ba dala kung ayaw mong lumago? Hindi ka talaga lalago. Kung pinagkakaitan mo yung sarili mo sa paglago, hindi mismo muna ang Panginoon ang dala ng paglago sa'yo nasa ating sarili.
pag-isipan natin lumago, lalago tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay. Ngayon, tatanong ko, gaano natin kakilala ang Panginoon? Ang Panginoon ba ay mabuti? Pagka may sakit ka na, hindi mabuti ang Panginoon. Kaya alam niyo, maaaring po akong makinig sa mga Muslim na convert ng Christianity. Lagi po nakikinig yan, nanonood niya. Basta nag-bless po ako. Sa YouTube, lagi po ako nanonood niya. So nanuluha ako sa pagka-Muslim na convert ng Christianity. Hindi mo yung i-abandon yung pagka-Muslim niya. At hanggang siya mamatay ngayon, para sa Panginoon. Ano kasal? Okay. Sino sabi? So, ang Diyos ba ay, ang Panginoon ba ay mabuti? Yan ba ang totoo sa kanyang mga salita? Ngayon, paano para sa grupo growing in grace and progressing in spirituality? Ayan. So, paliwanag muna natin yung salitang progress. Ang salitang progress, kung aalamin po natin, ito ay tinutukoy na ang laran, movement forward, pagsulong, pagpapatuloy, pagtundan. Ayun. So kung babasahin nyo rin yung Acts chapter 30, verse 16 to 31, chapter 16, 30 to 31, makikita nyo yung kahalagahan dito na sinasabi ng Panginoon. So una, progressive spirituality, ang tinutukoy nito, hindi ito muna, believe in Christ. Napakasimple na, believe in Christ. So walang paglagok mga kapatid kung hindi ka sasampalataya o maniniwala kay Kristo. Kahit ano paraan mo, hindi ka lalago. Nakit Kristo ang paglago. So, believe in Christ. Makita nyo yung kinuha ko yung sa John chapter 3, ang sabi doon, ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believeth, yun ang kinuha ko doon, whoever believeth, believe in Christ. So ano gusto nun? Shall not perish. Yung ginawa mong pananampalataya paniniwala kay Kristo, meron siyang kapalit na hindi ka mapapagsahan. Shall not perish. Okay. So we begin our spirituality progressing by faith. By faith. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya, whosoever repent of our sin and believe in Christ, we receive forgiveness, and after all, it is our way to grow in grace and progressing in spirituality. So, ayun ang daan. So, napakahalaga noong pananampalataya kay Kristo at pagkilala kay Kristo. Yung mga Muslim, pinikilala nila kay Kristo. Si Manaan, yung mga Manalis na pinikilala na nila kay Kristo. Hindi po. Pero tayo mga sunay na Kristiyano, hindi lamang natin kinikilala, kundi si
sinasampalatayan natin ng buong puso si Kristo. Kay Kristo lang kasi. Ito po. Kanino ko pa lalapit? Kanino ko pa ba nananampalataya? Hindi kay Kristo. Meron ko na nakakapakinig sa akin ng mga impression na, ay, ito totoo yan. Ayun ang impression yan. Pero totoo po yun, mga kapatid. Sa pamamagitan ng forgiveness and praying, ito po yung nagbibigay ng bagong pagkatao sa atin. All become new. Nakiyakan po yan. Pangalawa, progressive spirituality belong to Christ. Ang una, believe in Christ, belong to Christ. Belong to Christ. So to belong to Christ, naalala ko yung ginamit ko na to Romans chapter 12 verse 1. Present your body. Pagka na-present mo yung body mo, ibig sabihin, nagpapasakit ka, nagpapailayan ka sa kagustuhan ni Kristo. You are not more over to Christ. Kasi sabi nito, present your body. So, inuutusan tayo, ano po? So, after we present your body, we are belongs to Christ. Nagpapailalim, nagpapasakot ka, nagpapailalim ka kay Kristo. So, hindi tayo mataas kay Kristo, katulad ng pagkakilala ng mga manista, si Felix Manalo sugo, si Kristo ay tao. Ito nyo? Sino mataas? Si Manalo. Kasi kay Kristo. Kasi si Manalo sugo, si Kristo tao. So, sa Romans 12, ang gusto ng Panginoon dito, always giving our living sacrifice. Hindi dapat bawal dito sa atin eh. Kapag di ba sila na niya? Hindi sa'yo kailangan naman. So, hindi pwedeng mapabayaan natin ito. Yung living sacrifice natin, laging nandiyan na yan. So, it is very acceptable unto God. So, pagkita natin, spiritual progress involves commitment. Totoo yan, mga kapatid. It involves reflection. Alam niyo ba yung impact nito? Yung kung gano'n katindi yung reflection nyo natin sa ibang tao, sa ibang hindi mananampalataya, o maging sa mga katulad natin Christian. Pagka malago ka, mga kapatid. So nakikita yun, ginagawa mo para sa Panginoon. Ito yung impact niya, yung reflection niya. So it involves commitment, it involves reflection. So bahagi ito ng ating paglabot. Isa pa, it involves surrendering to all to God. Ayun ang maganda, no? Sinusuko natin lahat sa Panginoon. Natutunan natin sa mga magsuko. Nagkamali ka lang ng konti, Panginoon, patawad ko. So, nung linggo, hindi po kami nakasamba mga kapatid, ano? Hindi nung dahil sa fiesta. Pinahirapan na naman ako ng kapatid. Ayun ang reaksyon ng aking.
Nagsimula ako magpadumi, alas 6:15. Alam niyo kung paano kung kaya ang oras ako na natuli. Alas 12 ng umaga. Sakit. Sabi ko, nakaalam niyo yung sumusutoy, nakadalawa ako. Kasi bawal sa akin mga kapatid yung kanay na matutuli, bawal sa akin yung umiring na tutuli. Dahil nagkaroon ako ng depression dito dahil. Ang hirap. So alam natin, when we are surrendering all to God, God dwells and filled with His love. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Tutuwa natin sa John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Tingnan natin ito. Ganoon na lamang yung pag-ibig nito sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya kung ano man ang nararanasan natin mga kapatid, hindi natin natin sa siniman niya. Tayo rin ay may kapabayaan. So the Holy Spirit made us pure and giving us peace and power to share Christ with others. Binuha natin ito sa Acts chapter 1 verse 8. Ano po? Sino pa sa akin lang yan? Mga sinulat ng mga supporting verses. So ikatlo, progressing spirituality to be used by Christ. Ito maganda, isa sa maganda na ibigay sa akin ng Panginoon. To be used by Christ. Alam niyo po, bibihira ang papagamit sa atin, mga Kristiyano. Bibihira. Ang dami-dami Kristiyano pero bibihira ang papagamit. Ayaw nila na responsibility. Mahirap para sa nila responsibility siya. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Pakibasa ka natin. Mahaba pa naman ang oras. Okay na tayo ng balik. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are laborers together with God. Doon pa lang tatamaan na yung mga Kristiyano tayo magpagaling sa Panginoon. Ulitin natin. For we are laborers together with God. Bakit mo pagkakain sa sarili mo na huwag pagaling sa Panginoon? Sinabi naman dito ng Panginoon, for we are laborers together with God. So, sino ang kamanggagawa ni Kristo? Tayo. Sino ang kamanggagawa natin? Si Kristo. Si Kristo ba hindi nangaral ng kanyang salita? Nangaral. So, here God's husbandry and here God's building. So, hindi na yun. Ilang malasa ang dito, malasa dito, for we are laborers together with God. Parang pagkain ng malasa ng ito eh. May sangkap na. So maraming Kristiyano mga kapatid, ang ayaw ng paggamit sa Panginoon,
pwede tayo suklian ng Panginoon kung tayo po ay napapagamit sa Kanya. Hindi tayo kailanman pinagdamutan ng Panginoon. So for we are laborers together with Him. Katuwa minsan ang katuwa. So hindi naiintindihan ng maraming Kristiyano sa ang katuwa. Kamang gagawa po natin ng Panginoon at tayo rin naman kamang gagawa natin. So yung iba, stationary lang ang gusto nila. Kaya gano'n mga kapatid. How to grow in grace? Pagka andyan lamang yung isang Kristiyano, Birthday pala si Papa Young. so now we are now going forward. Kaya yung grow forward yan eh. We are either going forward. So siguruhin natin mga kapatid na habang lumalakad ng panahon, paggamit tayo sa Panginoon. Laman ng YouTube na yan, dito. Yung naman mga vlogger, pinatakot nila yung tao. Walang sabog yung ating. At yun kaya sa aming panalangin mo yung paggagabi mga kapatid. Panginoon, pinangungunahan na po ng mga tao. Ipahiya po Panginoon ng mga tao. Sapagkat yung sinabi sa aklat ng Santiago, na walang nakakarating ng araw po niya. Mga araw panalangin sa Panginoon. Hindi nila hikayatin yung tao, mga kababayan na nalangin ng Panginoon. Dapat din. Mas magandang picture si Bert. Hindi talaga yung mga tao ito kahit na hindi dapat sinasalita nila. So masasabi natin siya ang concern nito. Nagwita lang sila. Birthday pala ni Angelo si Kuya Rene. So doing God's work brings spiritual growth. Tama po ba? Doing God's work brings spiritual growth. Helping the less fortunate, visiting the sick, witnessing to the lost, encourage progress. Ano po? To one another. Ephesians chapter 4 verse 22. So ayan ang mga dapat natin gawin. Dapat natin pakita sa tao. So mamaya po, patuloy namin panalangin sa Tatay Tay. Lahat po namin mga karamdaman. Ang ganun pa. So ika-apat po. Ika-apat. Progressing spirituality to become like Christ. To become like Christ. Sa 1 John chapter 3 verse 2. Basahin natin.
shall be. But we know that when we shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. So, yun ang sinabi, ano? So, ang ibig sabihin, become like Christ. Sabi niya, when we shall appear, we shall be like him. So, ano po kalinaw? We should seek to be more like Jesus. So, ano kung gano'n? Ano imitating His love. Yan, Isaiah. Compassion and understanding. Yan ay ating, if we become like Christ, we are imitating His love, compassion, and understanding, bring not maturity and growth. So, kailangan yan, mga kapatid. So, yun ang mga progress, yung sa progress. So, proceed promotion to our heavenly body, heavenly home, heavenly connection to God, with God. Ano mangyayari? Then we shall be like the Lord, and shall live with Him forever. So, hindi na puputong, hindi na tatapos. So, ngayon, kung ikaw ay kalagong Kristiyano, ang tawag sa akin, be authentic Christian. Ano po? We are authenticated Christian. Hindi ka Kristiyanong, ano tawag doon? Hindi tayo Kristiyanong, meron akong naisip, hindi maisip. Fake. Ang tawag kasi ko na. Hindi tayo Kristiyanong, hindi ayaw pumasok. Basta-basta, alam mo. Ayaw pumasok na ayos. Fake. So, ganun, mga kapatid. Tignan nyo, yung Romans chapter 8, verse 29. Tignan natin. Kung anong, alam ko ba, kahit sinunod ko na isama ko. Romans 8:29. For whom He did not foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Ayun pala, kaya pala na isama ko. That He might be the firstborn among many brethren. Kaya pala na isama ko yan. Yung pala yung sa akin. So, authentic believers become like Jesus. Ano ba? Natutulad tayo sa Panginoon. We become like Christ. So, meron din ako kinuha dito sa Ephesians chapter 4, verse 14. You may grow up. Yung paglago natin, ano po? Yung reflection nga, nabanggit ko na good reflection to others. Ito yung personal reflection natin pagka ikaw ay malago. So, napakaganda ng pagmalagong Kristiyano, mga kapatid. Marami kang gagawin sa Panginoon. Hindi natin pagkakaita ng Panginoon. Hindi mo ipagdadamot ang iyong sarili para gamitin ng Panginoon. We become real to Christ, our Lord. If you are authentic Christian. So be now authentic Christian, authentic believers.
Believers depend on the grace of God. Yan ang tanda natin. Believers depend on the grace of God. Hindi tayo depende sa sarili natin lakas arunungan, kaalaman, but we depend on the grace of God. Wala nang ba? So, katapos kung lahat ng ito ang nakikita sa akin, God made us different. God will make us different. Hindi lalo sa paningin ng ating mga kapatid, kapatiran, hindi. Nakikita yun ng nasa. Ako nga po, ano yun eh? Tinatawag pa ng pastor. Kasi noong 10 taon lang doon, lagi nila ako nakikita na nakabito sa Biyernes, Sabado. Nangangaral na babay ko sa akin. So magugulat kayo, ito, kasi hindi ko pinagkait ang aking sarili. Pero palang layunin ng Panginoon, kaya ako dinala ng taon sa Pilipinas. Makatulog sa pag-establish ng gawain ng instruction ng Panginoon na pinagkatiwala kay totoo yung tayo lahat. So mga kapatid, hindi lamang po dapat isa makitaan sa atin ang pag-aaral natin sa ito. Hindi lamang tayo we believe in Christ. Hindi lamang tayo we belong to Christ. Hindi lamang tayo ginagamit ng Panginoon, we used by God Christ. Ang huli, hindi lamang po tayo become like Christ. Hindi tayo po dapat na maging authentic believers. Ito, na nagpapagamit sa Panginoon. Kung tayo magsasawa ito. So ngayon gabi, tuloy-tulahin natin, tuloy ng Panginoon, na ganun dapat grow in grace. Panginoon, paano kami lalabot? Ayun ang tanong. Maraming katanungan na, Panginoon, paano ako lalabot? Pinag-iisip ako tuloy kumakakit ako sa tawakan. Pero na agad na hadlanan ko. Pinagyak yung nais mo yung gusto ko para kung salitang iyo. Kapilang Diyos mo magpalang Ama. Panginoon, ibinigay mo sa amin ang 2 Peter 3 verse. Inutusan mo kami magsikat mo. Hindi, inutusan mo kami gawin namin sa aming sarili ng Lord. At huwag kami magkaroon sa aming sarili kung sino kung nabat ako. Ang mga katanungan mo namin ito kaya mo sa akin. Kaya kong ipaliwanag sa amin ang mga ngayong gabi nagpapasalamat po kami o Diyos sa kabutihan mo. Na kung kami patuloy na magpapagamit po sa iyo at kayo kilalanin na namin na higit sa amin inaasar Panginoon ang biyaya ng pagkakalaman. Panginoon, napakabuti mo sa pagkat gaano kumisan hindi namin, kumisan pinagkakait kami na namin sa iyo. Araw yan namin paggamit sa iyo. Pero salamat, Panginoon. Hinihintay mo kami magbago ng isip, magpasya, para magamit mo, Panginoon. Salamat po ang aming buhay ngayon ay inilalagay
Magpapagamit kami sa iyo, Panginoon. Ito'y daan ng aming paglayo. At ganap na pagkilala ko sa iyo. Ngayong gabi na ng Diyos, dadaan kami sa mga pananalangin. Ay hinihilan po namin ulit at patuloy namin ilalapit ang aming mga sama. Gayon din, Panginoon, ang mga kapatid ko namin may mga pagkain. O may mga nararamdaman sa katawan ng Krista. Panginoon, ikaw ang daraan ang aming pong kabilang manggagamot ng lahat ng bagay na nangyayari sa amin. At gayon din, patuloy namin hinihingi ang iyong pag-iingat sa aming lugar na ito. Napakaingatan mo, Panginoon. Ilayo mo sa anumang kapahamakan, ilayo mo, Panginoon, sa anumang kalamidad ang aming lugar na ito sa lahat. Kayo na rin ang aming pong bansa at ilang Diyos, makalagaan mo. Patuloy namin hinihingi sa iyo ang iyong awa, ang iyong baba. Bilang tao, tunay walang magagawa sa mga bagay nito. Kundi pagkakakuwala namin lang sa iyo. Ngayong gabi, kakatapuin na namin at inisin mo ang aming puso upang maging katanggap-tanggap po sa iyo. At inaabig po namin ang iyong katungkulan ngayong gabi sa aming pinagkakulat tayo. Sa iyo, papulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Okay po, ngayon po ay dalawa po tayo sa ating pong pananalangin. At ngayon po ay ikuha na po tayo ng ating pong partner. At tayo po ay sama-sama na po pananalangin. Sama po natin sa pananalangin, mga iwanan natin yung mga pananalangin. Sige po.
Sige po, sabihin na po tayo lahat. Bigyan po natin ang salamat po. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, ibigay sa sa pangwakas po kami namin, hindi na po si Tumoran. Ay, patuloy na manalangin, kakilala niyo, Ama. Maraming salamat po sa oras dito, sa natapos po ng panalangin, sa ibang salita, sa ibang namin, sa bawat isa ng bigay ng oras. Sa kakilala niyo, Ama, maraming salamat po. Tuwala ng Diyos, ang bawat umaraw ng palataya, ay lalo pang asamin na kami ay lumago sa pagkakilala sa inyo at makilala ang maraming nalulungkot. Kakilang Diyos, salito po sa iyo, samahan mo rin kami, Panginoon, sa suliranin ngayon ng mga araw ng Iglesia. Nagtitiwala ko namin sa iyo, ang kalooban mo, ito ang magyari at pagkakas po ng ayos ng mga kapitaligas. Nilikoy po kami ng inyong maramdaman, hawakan mo sa kapatuloy, para sa iyo, mga kata, pagiging si Ate David, Ate Lisa, Lison, si Ren, lahat ng inyong maramdaman, ay pinataas namin sa iyo.
Hindi pa rin may palang ay aming kami na nagtitiwala ang pagsabang natin. Maraming po salamat, ingatan mo bawat sa amin, pagkalari ng bawat hanap buhay ng inyong at bawat mga masukan na sila po ng Diyos. Salamat po at patuloy na i-bless mo po. Ito po ang dalangin sa pangalan ko. Walang pasok na ito. Pasok ng 2 days.